doon sa House Quad Committee against Senator Bato, Senator Bongo, and former President Rodrigo Duterte? Sa totoo lang, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So there's very valuable testimony there, and even if aspersions have been cast on the credibility of a former detainee holding said, dapat natin balikan ano talaga ang pakay ng legislative investigation. Dapat in aid of legislation. Hinahanap ko kung ano ang batas na papaltan, babaguhin, dadagdag para rito. So, yun lang ang iniisip ko. Yung tungkol naman kay Senator Bato at pinopose nga, nandun ako nung DSWD, di ba? Nandun kayo sa labas, pagkatapos. Narinig ko na nag-propose nga na magkaroon ng Senate investigation. Yes. Kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Ang akin kasi, maliwanag dapat na yung ano yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayong nasakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serve. Perhaps also it's time that the DOJ be ordered to file charges as necessary. Ngayon, yung papel namin as legislators, ang nakikita ko unang-una, balikan yung PNP modernization, maliwanag na mga pulis ang tinutukoy. Kung mga pulis ang tinutukoy, ang nalalaman ko, merong NAPOLCOM, merong ombudsman, may korte na pwede silang patawan ng kaso. Ang pinakamahalaga dyan siguro yung IAS, yung IAS na sinasabi. Kasi matagal nang maraming nagsasabi na yung IAS na yan, wala naman daw bisa, wala naman daw pangil kasi sumasailalim pa rin sa Chief PNP. Dapat autonomous na yan. So I think these are considered to be Object Class 19, which means that COA merely has visitorial powers and not the full-on audit that we're familiar with. Kailangan ba yun? Ikatlo, pasok ba sa definisyon ng OMOE yung incentives, rewards? For information, alam ko, pasok yan. Kami nga noon, meron akong anti-private army campaign nung gobernador ako. Nakasulat talaga. Naka-line item talaga. Eto, premyo sa magbibigay ng impormasyon. Talagang nakalinya yun sa budget namin na maliwanag para walang sikreto, walang napapabulaanan at klaro. So, eto, yun lang naiisip ko kasi maliwanag sa akin ang papel ko di ba? Mambabatas tayo Hindi naman ako maghuhusga. So ma'am, before Mayan, sabi niyo baka maging self-serving. So hindi, yun ang akusasyon, Di ko naman sinasabi na yun ang mangyayari. Kaya lang, sinong tagal-tagal na nito, ang bagal-bagal. Yun na nga yung dinadaing natin na sana kung may mga pulis, may mga general, may mga opisyal na talagang nagsala, parusahan na yan para hindi na tayo ipasukin ng mga ICC na yan at kung sino-sino pa. Di mas maigi sana kung mas mabilis yung hustisya sa atin, di hindi na nakialam yung kung sino-sino. Ang bagal kasi. Yan ang problema. So, huwag na natin pabagalin. Diretso na natin sa korte at magsumigasig sila. Yung DOJ, pursue all these cases, file them as quickly as possible, and make certain that we have swift justice finally. So ma'am, sabi niyo nga, may mga ilang program na talagang may reward system, pero acceptable ba na magkaroon ng reward? Ayun naman, ibang level naman yon. Yung pag nakapatay ng drug suspect, yun hindi na acceptable yan, ma'am, di ba? Syempre naman, ibang usapan naman yun. Yung mga witness protection program, yung rewards for information and informants, all of these things are well recognized, but clearly, murder is not one of them.
Ano na nakikita niyo, ma'am, dun sa direction ng Quadcom committee hearing? Hindi na ba malinaw yung direction na talagang... Hindi, ang maganda naman yung Quadcom hearings, nakita natin, ang dami nilang nailabas na mga ebidensya. So, palagay ko, ang tanong ko na lang at this point, bilang mambabatas, sila at kami, ano ang next step? What is the legislation that we have in mind? I had certain suggestions, yun nga, the PNP modernization. Are we intent on limiting the alleged sources of these funds? Ma'am, so you see no need para dalhin pa sa Senado yung investigasyon ng EJK sa war on drugs? Kasi sabi ni Senator Bato, for checks and balances daw kasi parang isang side lang yung lumalabas sa Quadcom. Sa palagay ko, okay naman, siyempre, karapatan ni Senator Bato, ni Senator Goy, pagtanggol ang sarili nila. Ako, nagmamadali na lang. Siguro. Tama naman sila, it's their call. First of all, Senator Bato is the chairman. And certainly, Senator Jinggoy can probably help him. So, syempre, nasa judgment and discretion nila yan. Ako naman, ang akin lamang, ang hinahabol ko, talagang swift justice. Kasi masyado nang matagal itong mga kasong to. Sabi niyo po, ma'am, kanina, a great deal of evidence has already come forward from the Quad Committee. Oo so, naman. you can say, are you saying, pwede nang dalhin sa korte right now? Palagay ko, DOJ is competent at this point to make a case with the help of CIDG, with the help of the NBI. Perhaps prosecution is in order. Ang tagal na eh. So, ma'am, At alam naman natin na... So, mukhang yung pinopropose na hearing ni Senator Bato para masagot nila dahil ayaw naman nilang humarap doon sa House Quad Committee. So, magandang venue ba talaga yung Senate hearing para dito nila sagutin lahat yung allegations against them? O sa tingin nyo, sa judiciary na? I'm not in the business of passing judgment on the work of my colleagues, but I'm very, very protective also of the institutions involved. Yung trabaho ng Senado, trabaho ng Senate, iba yung trabaho namin sa korte at sa palagay ko, maaari nang dalhin sa korte to para matapos na. We can put it behind us. All those who need to be punished should be punished as quickly as possible, and we have to come to an end of this blame saying and finger pointing. Any related question? Okay, about politics na sir. Ma'am, paano mo i-handle ang iyong campaign considering na nag-decide ka nga na huwag sumama doon sa alyansa ng bagong Pilipinas? Hindi ko pa alam. The short answer is, it's going to be a work in progress at eto nga, sa ngayon, ang alam ko, umaasa po ako sa lokal. At hindi naman ako nawala ng partida, NP pa rin ako. Hindi naman ako nag-resign sa pagiging national. Maria. Si Pia. Oo, ako, si Camille at si Pia. Pero yung dalawa, talagang kasama sila doon sa administration na slate. Yes, yun ang pagkaintindi ko. Pero open ka, ma'am, na minsan sumama sa kampanya ng alyansa? Alam mo, depende sa lokal. Minsan naiilang ako, mas mahirap talaga yung sa lokal. Kasi 5 yung partido sa alyansang yan. Tapos may 3 yata doon sa iba pang mga alyansa. Ang problema sa lokal, mismo sa isang alyansa, nag-aaway-away, di ba? Linagyan ng kalaban ng isang partido within the alliance, ha? So, nag-aaway-away pa rin. Lahat naman yan, kaibigan natin. Talagang parating problema para sa isang tumatakbo for a national position na wag maipit sa lokal. Ito mas malala kasi nga supposed to be alyansa pero laban-laban din. So hindi maiwasan, ma'am, kasi nga para sa akin mas mahalaga yun na talagang hindi ka ni Mayor Along malapitan na sadyang NP. Orange na orange nga yung buong auditorium kaya nagpalit din ako. Pero ma'am, highly magdidepend ka ba sa social media o yung traditional pa rin na... Alam mo, pinag-uusapan nga namin yan kung ano ang klase ng kampanya kasi napansin ko sa maraming lugar ang ating kabataan tinatamad ng sumali sa mga rally kahit pa binibigyan ng sasakyan kahit pang talagang
may pagkain at komportable, mas hilig pa nila manood na lang ng social media. Siguro dahil dito, marami ring artistang tumakbo. Ayan, di natin maiwasan. Takbo ng takbo, yan ang ating batas eh. Lahat pwedeng tumakbo. Ma'am, may patanong. Pero may karapatan rin naman tayo sa mga gusto natin, sa hindi natin gusto, na tumakbo rin, papalayo. Effective ba, ma'am, yung mga ginagawa niyo? Di ba nakita ko sumasayaw kayo with some mga taga-show? Wala, kalokohan lang, walang magawa. Pan-relax sa Senate media. Ganon. Anyway, Ma'am kay Nim Farabelo, bilang chair daw ng Electoral Reforms Committee, magpapatawag daw ba kayo ng public hearing tungkol sa issue sa Miro? So mukhang yung dalawang local partners at saka yung Miro managed to produce 20 billion, which is over and above the contract price of 17.88 billion. I understand that the COMELEC deems this sufficient and in fact in excess of the actual contract price. 10% higher is the credit line. So the individual companies are under contract as a joint venture and solidarily liable. So kahit mawala yung joint venture dahil isang partido ay lumabas, the COMELEC can continue to enforce the contract against any and all of the companies forming the joint venture. This is my understanding. I haven't spoken to any of them personally, but this is what I gathered from the latest news as well as the resolution of COMELEC. So right now, wala kayong nakikita na pangangailangan na magsagawa ng... Mukhang tuloy-tuloy naman sila at may kakayahan naman. May credit line nga ng 20 billion, lampas-lampas nung kinakailangan para sa kontrata. So, sa palagay ko, hindi tayo magkaka-issue dyan. Anyway, ma'am, yung grupo ho ni na dating